penetrate the defenses, even the heel na meron ng RSG Philippines. So dito pa lang, Lolita for RSG Philippines. Oh, okay. A very interesting choice. But paano ba to? Kasi merong Faramis, medyo magiging setup dependent with the flicker ult combo. Pero I'm not sure about the Lolita these days, pero how about you? Same, ito titignan ko lang siya at face value lang, promise, OSX. Sobrang face value lang nito. Sige. Ang iniisip ko, nag-ulti yung chip. Sige. Tapos sinetapan si Baksha. Nakasetup na yung Luminous Blast, pwede niya i-counter initiate. 'Di ba? So, ibig sabihin, magkukumpul-kumpul kayo dun sa may loob. This is all at face value. And at the Okay. same time kasi, ang iniisip ko naman dito, it's a good way din na ma-counter kung ano man projectile na binabato ng isang Edith. And at the same time, I feel like merong na-discover dito yung side ng RG Philippines na pwede nilang magamit sa kanilang advantage, lalong-lalo na dito sa chip at kay Paramis. Yes. And regardless mag-ultimate yung carry or gamitin mo na yung light or ma-utilize most of the time yung light wheel mark nyo, yung passive, pwede talaga mabalik sa kanya. So, okay. I'm giving it a chance. Sige. I'll take it from you at let's see how this goes. So, back in the game, Chakno kumukuha ng vision. Mukhang maagang Siya pa yung mapipil. una nabigyan. Nabigyan ng matindi si Chakno dito. Gusto niya lang naman mangulit eh. Gusto niya lang naman bumission. Ano meron dyan? Ayaw lang niya Kasi- ma-FOMO sa nangyayari. Oo, kaso flicker agad yung natanggal sa kanya dito. At kung titignan, grabe yung damage output. Concussive blast, may stun. Tapos, pwede din siya mang-chain eh. Pwede din siya ipang-chain dun sa ibang heroes eh. Kapag na-stun, stun mo ulit, banggain mo gamit yung Baksha. Pwede mo Yes. i-slow gamit si Roger, or even pang setup ng combo ng isang Pakito. Parang it does so much na hindi mo lang siya matutok sa isang lugar lang kung saan siya magi-excel, di ba? Yes, and kung titingnan din natin kung paano nga may utilize and once kung si Lightman to, dahil pangalan niya Pamela, kailangan ko maging sigurado kung si Light nga ba to kasi we've seen Light also time and time again rocking the Lolita sa mga laban niya sa buong seasons back ng MPL Philippines. Andorium mapipil almost 3/4 HP. At ito yung nagagawa ng isang Bakshan as well as Valentina. Grabe din yung pressure and focus dito sa mid lane kasi we still have 20 seconds to go for the first objective. Pero yung pressure bumabalik din sa taas. Mukhang may ipit dito si Pakito, si Koru Huhana. Kung si Natsman ito, ito ang gusto nilang yung pressure kasi XP lane, big factor talaga in batters, if even malo. At saka ito yung downside din siguro ng pagkakaroon ng XP laner na chip tsaka ng isang Edith. Kasi after nung initial na set ng mga ng ultimates nyo, kung hindi pa level 4 si Ryota, kung hindi talaga bumaba yung buhay ng kalaban, huwag nyo na ipilit. Kasi pareho kayong wala kayong physical damage na basic attack. Yun nga yung Wala kayong ganun eh. Yes, and with that, nakuha nga din ni RSG Philippines ang unang objective ng laban na to. So going back on how that possible takedown goes. So nirespeto din muna ng Barangay Smart Omega kung ano nga ba yung simula ng RSG Philippines dahil nga early game kanina ang dami na nade-deny. Vision, even yung early peel dun kay Chakno. So they're finding a way to slowly, and ngayong banda, and ngayong balik na pinag-uusapan natin kanina. Light wheel pa eh, no? Binalik yung light wheel eh. Binalik lang eh. Sabi niya, gusto mo pwede ko ibalik sa'yo yan. Merong unong reverse card, men. Unong reverse card. Isipin mo ikaw yung slow, biglang ikaw yung na-slow. Mga ganong klaseng sitwasyon. Hirap din kasi. Pero si Ryota dito. Kumukombo talaga eh. Damage output talaga eh. Pero dito nagkakaroon ng lamang, pre. Yung mga ganitong klaseng laban, si Chakno dito, ang ganda ng pagkakaset up, huli si Pain. At si Kaoru naman ay pinipilit pa nila i-take down. Ando, medyo tumututok doon si Andori. Sinasabi ni Andori, baka pwede ko pang bigyan ng onti ito pero hindi niya na itutuloy as pwede siya ma-outplay doon ng isang Pakito. Nice try para dito kaya Kaoru, pero kung tutuusin dito sa may gitna, may kill na iti-take and hindi ko expect na ganun kadami resources ang ibabato doon
na side ng RSG Philippines, nag-flicker pa mismo si Aquagad at dun sa may taas na takedown na din nila yung Pakito. They're willing to take all the resources at risk. Dahil nga sabi ng RSG Philippines, maybe ngayon, I think they're trying to start up their early game momentum. Kasi nga, with this kind of lineup, kung ma-amplify mo kaagad yung Roger, pati na rin si Pakito, magiging maganda simula in terms of damage. Dahil even though yung gold, medyo parehas pa lang sa side, kalamangan ng 100. Pero one thing they're trying to capitalize on this is paano mo nga ba deny yung vision ng isang chip eh? Kasi kanina, maganda yung naging call to ni Chakno. It's the commitment na meron sila early game na pwede nilang gawin against RSG. Pero habang umiikot ka din yung Raiders para makakuha ng gamit, kailangan din nila tingnan kung paano nga ba din i-slow down to si Jom. Kasi kanina, we have seen also how the deflect of damage ginawa doon ng isang Lolita. Pero it's just how they wanna play Butters. I think objective, pressure, and despite the 2-1 score kila meron ngayon ng ating game, they wanted to focus more on paano nga ba ma-deny, paano magkakaroon ng pressure yung goal line or yung EXP. And clearly, OSX ngayon ay talagang ayaw din. Medyo napapansin ko din na kahit nakakalamang dito in terms of the kills ang side ng Omega ay yung gold, pumapantay lang. Well, actually, lamang ang RSG pero di din naman ganun kalaki. And kaya din i-take down ng mga multiple waves of minions lang yan. Pero kung tutuusin, OSX, talaga pantay na pantay lang. Sakop na sakop pa rin ng RSG kung ano man meron ngayon. Kalamangan na ramdam natin sa Omega, kailangan pa nilang kailangan pa nila ipilit pa ng todo ng ibang laban pa. I think now, they could actually counter with mirror objective kasi wala pa kang Toriel na nakukuha dito in the first 6 minutes. Nakapag-flicker out nga dito si Chakno. Iniwasan ng pwedeng bagsak pero mukhang siya rin natutumba ang portal. Uy! Umabot pa rin, Ters! Nahuli pa rin dito si Chip at Chakno nakagamit ng Y-Walk. But then again, wala ka na magagawa dyan kasi napornado na yung buong sequence na yon at si Jom ang magiging target at ang lalim na dito ng mga members ng side ng RSG Philippines. Pero doon sa may taas, may retaliation na huli or makukuha ng isang Nolan yung Torre. Yun yung advantages din kung meron kang Nolan. So if ever, maybe possible minds kayo ng Smart Omega, nakuha man sila doon ng kill. I think wanted to counter. Wait, hold that. Naiipit si Jom sa Torre dito at mukhang si Aqua agad ang makakakuha ng kill for RSG Philippines. So kahit nga nakakuha doon ng Torre doon sa taas, si Andorio, pangalawang Torre ata ang kukunin din ng RSG Philippines sa baba after that kill, Butters. At dito sila Ryota, siya na talaga yung main target dito at binibigyan at hindi pinipigil. 3 beses na ata naglalaro si Ryota ngayon ng Edit. At ngayon lang natin siya nakita na nasa ganitong klaseng sitwasyon. At Kaoru coming in, tinusubukan niya, tignan kung kaya ng damage output niya. In, out, at si Ando ang primary target. Ang daming energy ni Ando, Pandu tuloy. At siya ay makakatakas. Pare-pareho na kasi mga pangalan nila Naalala mo yung mga ka-teammates mo Ikaw parang mukhang may may lawas sa taas. At ito na nga sinasabi natin dyan, pre. Talagang hindi papatigil ang mga miyembro dito ng side ng OMG kasi nasa kanila nga yung chip. Napakagandang alalay doon galing kay Aquagad. And Andorio goes down. Kaoru dito with the play. Talagang inabot niya. Abot na abot yung Nolan. Chakno Jom tumatakbo. Aquagad dito, kailan yung dash? Ito na yung dash. And that's going to be a double kill para kay Aqua. Gusto pa nila ng isa. Okir will go down as well. That is a 5-man wipe para dito sa side ng OMG. RSG, kaya nila mag-push dire-diretso pa. What an intercept by Kaoru Ohana. The Pakito. Sobrang ganda ng alalay niya from that moment na alam nilang nagkulang din sa response sa Omega. Ang bilis din ang nakuha niyang response to give to RSG Philippines. Doon pa lang, dalawa ni pwede na makuha. That was Chakno and even Jom. And yung RSG Philippines, yung sustain dahil sasabi mo sa sustain kanina binibigay ng isang Lolita combined with the Baksha. Grabe din yung naging alalay din nila to take that moment into their hands. So yun yung delikado ngayon sa Smart Omega, yung tipon-tipon at yung habulan ng pag-uusapan. Sobrang on point din yung pag-respond din ng RSG to seal the corners of escape ng Smart Omega. Tulad doon, naku po, nag-commit na naman ulit, Butters. At grabe yung pagkaka-flicker doon na yung flicker na yun yung sumalba sa kanya kung saan siya pumunta
At si Pamela dito nakahuli, si Okir ang primary target. At Oh, Kaoru, ang hila. nahuli yung tatlo! Nahatak yung tatlo! This might be the turnaround na hinahanap ng side ng OMG. Pero walang mati-takedown dito sa laban na ito. Nagkaroon na ng exchange of ultimates. Muntik na makakuha doon. Muntik na makuha doon ng Smart Omega pero napakagandang Shadow Stampede ni Okir dahil nga invade ang nagiging sagot ng RSG Philippines on those team fighting moments. Merong pagganti ang Paramis na to in having the chance for a counter go. But for this RSG Philippines to secure ngayong Lord na to, so kailangan nilang maingat. So magiging passive, defensive ba sila dito in terms of RSG's team fights? Dahil ang damage na pwedeng pagmula ng Smart Omega ngayon ba ito, so iba kundi pwede manggaling kay Jome, no? Tingnan mo yung mga shield dito, nakikita mo yung extra layer of protection kapag kasama mo yung Lolita. Nakakainis yan kung ikaw si Andoryu. Hindi ano Laging no? kapag nadikitan ka ng Lolita, biglang may extra shield ka pa. Okay. Kaya tumatapang tong mga to eh. Si Faye nakuha na, si Demon Kite ata ito. Si Faye nakuha na ang kanyang kiras. So ibig sabihin dito, more chances of hugging down si Andoryu. Oy! Pero hindi ha. Lalaban nila to. And may talon ba na magaganap? Grabe naman si Aqua! Tatlo yun na terrify! Ang ganda naman ng paglatag. Uy, nag-miss yung mismo ultimate ni Pamela, yung Numenon Blast. Pero mukhang finorce out lang dito mga members ng Barangay Omega. May push ngayon ng RSG Philippines. May Lord sa taas. So napupush din dito sa baba si Kaoru Hana, yung si Paquito. So dahan-dahan pero may backline na gustong entry si Chakno dito. Tatawagin na ba yung portal? Wala munang response butters. Pero si Chakno dito yung naging target nila, Kaoru. Nakikita naman natin yung combo, pumapasok. Left jab, right jab. Vayne will go down. Aqua God dito. Talagang sinusubukan niya palabanan si Okir at buti na lang si Okir nag-decide siya na mag-back off. Kung hindi, may sapak na magaganap at Aqua God and Kaoru Hana Nuts going in. Makuha And ba? they will take down dito si Oh, Chakno with the save. pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Akala dito ng Roger. Tapos na. Akala niya nagamit na lahat ng skill. Pero nagulat siya nung bigla siyang iniskillan. Sabi niya, ayoko. Gumanong bigla. Grabe naman, kuwang-kuwang may tunog, Ters. Dahil mukhang si Kaoru Hana nga dito yung pwede mag-intercept ulit. Nag-back away na nga dito yung Smart Omega. Ang gandang naging save doon ni Roger, yung Eat Me. Basta umaba yung IGN niya. Yung Roger na to, kung si ano man to. Si Kusei man to. Pero sobrang ganda naging save nito. Muntik na makuha din yung dalawa from RSG Philippines. Pero delikado din naging intercept ni Nats dahil pwede mapanganib talaga yung buhay ng mga member ng Omega doon. Doon pa lang, kailangan nila maging maingat. Now, RSG slowly but surely trying to end this game. 30 seconds bago matapos or bago mag-spawn ang susunod na Lord. That might be the most important Lord para sa larong ito. Kasi it will dictate kung ano man yung mangyayari sa next few minutes ng laro natin. RSG, gusto nila tapusin to eh. Ang ginagawa nila ngayon, nag-aabang-abang sila dun sa mga portal. Baka gumawa kasi ng play. Well, tama Ayun ka naman. gumawa ng play. Nakita nila. Oy! Commit. Saan ka pupunta? Where are you going? Oy, pero nandito, 5 man. Ang nahuli pa nga dito yung side ng RSG. Nautakan sila. Si Vayne yung nabigyan. Walang jungler dito yung mga member na side ng RSG. Pero ano pa ba yung pwede nilang gawin? Shadow Stampede, kinancel. Ryota, nahuli. 2 miyembro ng side ng OMG ang tumba. Kaoru, humahanap ng tamang pwesto. At kung titignan, si Okir nilaro na lang sa kanyang mga miyembro. Si Jom, napitas ni Kaoru. Mag-isa si Andoryu dito. Baliktad. Ni-reverse dito ng RSG yung mga pangyayari. OSX. Kung sila nawalan ng jungler, yung OMG nagka-jungler pero nawalan ng 4. Delikado yun at napakaganda din na ginagawa din ni Kaoru Ohana in maintaining that borderline na walang pwedeng umuwi sa Barangay Omega. Doon pa lang, Aqua agad, 9-0-6, legendary na rin sa kills. At RSG Philippines, makukunin na yung objective na to. At kumukuha din ng paraan si Andoryu para makakuha din ng mismong orange para may bawi ng konti. Pero may portal! Ang gagawin ngayon yung Omega! Chakno, gumawa siya ng portal doon. Pamela nagamit na ang Numenon Blast. Tumahanap dito si Faye ng pwedeng banggain. May talon, may extra stun. At tuwan-tuwa na yung mga miyembro dito. Nakikita natin na Netherrealm, 2 na gamit. At patagalan ng damage. Pabilisan ng cooldown. 2 miyembro ng side ng OMG ang nawawala. It's Chakno and Ryota. Aqua
Napaka-aggressive at sinusubukan ni Andoryu na tumulak dito sa may gitna para ma-delay man lang ng kaunti yung pagbaba nitong Lord. Doon pa lang, Ters. Nasasagot na mismo yung mga katanungan ko kanina, bakit Lolita, si Pamela. Kung nakikita mo kayo na tinawag ko yung pangalan ni Jom dahil na fumi-freehit nga nyo sa likod. Pero one thing na ginawa din doon ng Lolita, tinaas lang yung shield. Walang nakuha doon sa RSG Philippines at natawag nila yung Lord. Sinusubukan nga nilang mag-push. Pero Scouro mukhang may ipit dito sa tatlo pero nakakaiwas pa rin. Merong Immortality. Buhay pa rin ang 4-5 member ng RSG Philippines. Nagpupush din sila pero may Lord na matutunan ng Smart Omega. Pero grabe yun. Grabe yung nagiging presensya din dito ng Lolita. Tama ka, Ters. Ito nga yun. They're utilizing more of the defense dahil ngayon may threat ngayong carry tapos meron ding sustain si Okir gamit yung Paramis na to. Pwede ba natin siya tawagin always 6 na parang siyang Minotaur? Na ang binibigay niya naman, shield. Pwede. Ang binibigay niya naman, shield. Uy, Pero uy! ang ganda. Uy! Dalawa! Set up sila Kyota, nahuli yung dalawa dito pero si Chakno nasalba. Nasalba ng teammates niya. At unti-unting lumalabas ito yung mga membro. Napakasakit mo, Aqua! Ang sakit mo, Aqua! Yung buhay ni Jom biglang nawala. Sabay pilitan siya tumakbo dito kung ano man yung pwede niya sana ipalo ng mga panahon na yon ay hindi niya na nagawa. At Aqua God, being a God and being so aggressive. Andoryu, sinisepat ni Andoryu. Kinukuha niya yung purple pa rin. Pero Malapit RSG kaya to. Uy. Okay. Abot pa kaya siya doon? Abot pa pa kaya may siya mga doon? minions, men. Abot nga, pero nandito, bumunggo na dito si binunggo na si Ando. Naku, Lumalapit si Aqua God. no. At nag-U-turn bigla, gumawa ng sobrang daming linya. At hinahanap nila dito kung saan pwedeng mahagip si Andoryu. Andito tingnan natin, this is a 2v3. 2v3. At pumasok na rin, 3v3 mo na, sama mo na lahat. At nandito na nga si Andoryu, catching out si Roger. Aqua goes down as well. 2v5. Nakuha nga yung shot. Nahilang din si Kaoru Ohana. At tinamang damage na nagagaling kay Andor. Hinahabol ngayon si Pakito. Si Fade wala magagawa muna kundi umikot. Sinusubukan mag-force out pero commending how the U-turn. Yung U-turn na ginawa ni Andor nung hinahabol siya na nasa-spot siya doon ni Fane. Nag-buy ng time. May minions doon sa gitna, Ters. Hindi pinapasok ng Barangay Omega, specifically by Andoryu to buy time na hindi makakapag-push doon yung RSG. At now, nakikita natin, ito yung resulta ng pagbabay time nila. This might be an easy take on this Lord. Si Fane. At si Baksha. Oo! Napapasok siya doon. Kailangan mo Oh. lang antayin, may set duration lang naman yan. Hindi naman yan mabilis ang damage eh. At kailangan din na talaga maghintay para magamit yun ulit. Kasi with this, kailangan nilang kunin lahat na pwedeng slow, na pwedeng ibigay against Smart Omega. Dahil nga sobrang mobile nila at merong sustain sila. Like meron silang contingency plan dahil sa ultimate na meron yung Faramis. Kailangan talaga nilang i-count lahat ng possible scenarios. Dahil kanina nakita tayo ng isang setup mula kay Pamela or mula kay Lolita. So kung dun pa lang na yung ultimate na to magagamit sa tamang oras at panahon, merong isang setup initiation na pwede gawin ng RSG against Omega. Huwag lang talaga sila magkakamali na hindi makahuli ng 2 or 3 dahil doon pwede magbago yung ihip ng Hanginters. At may push ngayon ang Barangay Omega. Kukuha sila ngayon ng Torres sa gitna, the second tier turret of RSG. So ngayon bumabaliktad na yung base, ang RSG nga nandidepensa. RSG. Lahat ng effort nila. Josephine. Ano nga ba mangyayari at si Chakno? Naipit dito yung Immortality was popped. Chakno will go down. Yung Y-Walk dito nagamit na. Wala nang XP laner dito. Yung side ng RSG walang roam. Yung side ng OMG pareho silang may G. At si Aqua God, sinusubukan niya talagang i-trickle down yung buhay dito ng mga members ng side ng OMG. Dalawang torre na nga lang naiwan for RSG Philippines and slowly Barangay Omega with the discipline na pinakita simula early game despite of having a slow start. Nakakita sila ngayon ng paraan para magamit ang damage against RSG Philippines. So dito pa lang, nakikita natin sa mapa kung paano nagiging pwestohan ngayon ng barangay. Looking for a pick-off dahil wala pa nga din dito si Pakito, si Kaoru Ohana. So with this, baka ngayon pa lang gusto lang nila ipantay mismo yung waves kasi
at some point na pwede magkamali din dito ang RC Philippines, pwede din sila ma-push doon mismo sa base eh. So, kailangan din nila maging maingat on when to put that ultimate dahil kanina there were moments na nakuha din si Pamela or mismo si Lolita na nakuha nga doon si Chakno. So sa both teams that has a commitment for a setup, kailangan talaga ma-check ko yung damage ko, connect talaga. Oo. Na ano din eh, na-pressure ko na rin dito si Nuts na gumawa ng ano eh. Gumawa ng pitas play. Na parang napapansin mo na huli-huli na rin siya. Sa early stages, madali lang ano. Well, hindi naman ganun kadali, pero alam mo yun, mas manageable. Oo. Pero kasi kapag nandiyan na sila Ryota, sila Chakno, tapos inaabangan ka na talaga, pwede ka na lang hatakin kung saan-saan. Bale yung combo mo nawawalan na ng ano eh. Tinan mo Yung combo mo nawawalan na ng tansya. Oo nga eh, kasi kanina pa lang yung ginagawang coverage ni Chakno mismo sa vision na ginagawa niya from his portal, yung combo talaga pwedeng masira pero mukhang gusto nga ata pumitas. Tama ka nga, Ters, gusto pumitas natin ng RSG. May naging call, may conceal play, pero tinan mo yung pwesto nito ni Chakno ha, pwede ma-intercept kayo ng RC Philippines oh. Kaso, ginamit ka muna yung conceal para hindi mo na makita, pero may magandang pwesto ng barangay to take this objective away from RC Philippines. Ang tanong, hayaan ba nila makuha nila to? Oo, hinawakan na dito ni Chakno, talagang hinakan niya na yung gulong. At si Ryota, pinabababa yung buhay, nakikita naman sila Kaoru at napagamit na nga ng flicker doon si Ryota. Makakaalis na sana siya doon, pero kasi ang kasamaang palad doon, nag-cast nung knock-up yung Lord. So kapag na-knock up siya doon, mas malaki yung chance na ma-takedown siya kasi magko-commit doon yung mga members ng side ng RSG. Si Pamela ngayon ang nabigyan at sila Jom ay bigla lumabas. Grabe yung damage output! Grabe naman yung ginawa kay Roger. Makunat-kunat yung hero na yan. Hindi yan basta-basta parang marksman lang talaga. At nakikita naman natin si Aqua God. Hindi na kinakaya yung damage na pinibigay dito ng side ng OMG. Tatandaan, carry pa rin ako. Ukir, hinatak pabalik. Ang ganda ng pagkakahuli. And the flickers coming out. OMG! Turning things around. Ito yung pinakita nila ng laban sa TNC nung game number 1. Ito din yung pinakita nila ngayon, OS6. At Barangay Omega takes the first game sa series na to. Wow! Wala na silang